Hi, MJ. Hello po. Hi, Good evening MJ. po. Good evening here in the Philippines and good morning sa'yo. Tama? Good morning po. Ayan. So, MJ, sige, kwentuhan mo na ako. Simulan na natin ang kwentuhan nating dalawa. Anong problema ni MJ at napatawag sa usapang LDR? May asawa po ako na nandyan sa Pilipinas. Mhm. 9 years kaming mag-asawa. Okay. 6 years na din ako dito sa Toronto. May uwian yan? Wala? Twice pa lang. Twice pa lang in 6 From years. 6 years, yeah. Wow. Tagal. Pero pag umuwi ka Yeah. dito, gaano katagal, MJ? 1 month. Medyo matagal-tagal din naman. Pero still, 2 times pa lang, no, within 6 years. O, tapos? Tapos, hindi ko... hindi naman sa ano, gusto ko lang malaman, gusto ko lang mapakinggan kung ano yung pwede mong mapayo sa akin Kasi? regarding sa asawa ko na balak ko ang kunin dito, Mhm. which is parang undecided kasi. Oh, bakit naman? Sa 6 years, sa 9 years namin pagsasama, Mhm. hindi ko din alam kung ano yung ginagawa ng ang ginagawa nila dyan. Although, indication naman, pero hindi ko alam na may mga tao din palang nawawalan, parang iba yung landas na tinatahak, parang gano'n. Wait lang, ang dami kasing nagtatanong dito, Ilocano ka daw ba? Yes, Ilocano. Nabusesan ka nila. Nabusesan ka ni Jay Veloso at Mikel Ilocano ikaw. Oh, So, paano nga batiin mo sila sa Ilocano kung medyo, syempre matatas ka pa, 6 years pa lang eh. yeah. Hello. Hindi, Kumusta? Ilocano. Ilocano ba? Oo. Good. Naimbag nga daw. Ay, naimbag nga rabi. Ay, hello po. Yan, yun lang. Yun lang yung pinagawa ko. Wala lang, kasi napuna na lang nila eh. So, ang tanong ko kasi yung going back na tayo dun sa pinag-usapan natin, na-distract kasi ako kasi ang dami nagsasabi dito sa Facebook Live kung Ilocano ka daw ba. Oh, anyway, Yeah. MJ, ang tanong ko is, itong 6 years na you've been apart with your wife, 9 years. 9 years na malayo ka sa kanya, pero 6 years ka pa lang sa Toronto, tama? 6 years, yeah. Oh, nasan yung 3? Anong nangyari sa 3? Bakit sa 3 years din malayo ka sa kanya? 3 years? Hindi. Ang sabi ko kasi, sa 6 years na malayo ka kay wife. Yeah, 6 years. Yan. Sige. Yung 6 years na yun, okay kami. Mm. Pero lately ko lang, January this year, na nagkaroon siya ng asawa ata. Di ko alam kung asawa Ba't di ka or sure? kasi kasal kami. So, live-in? Live-in sila eh. Yeah, Okay. live-in sila eh. Ito ay confirmed, ibig sabihin meron kang nakitang proof, ganyan? O umamin siya sa'yo? Tinanong ko doon sa kapatid niya, which is hindi alam. Pero yung pinasa sa akin na pictures na kasama niya, na close friend pa namin, kaya barkada namin since college, yun yung naging kalaguyo niya. Oo. Pero ito ay, alam na pag-usapan nyo, ibig sabihin na may proof na this actually transpired. Ito talagang pangangaliwa ay hindi to assumption, hindi to accusation, ito ay proven na ginawa niya. Proven niya. Tapos alam niya yun na alam mo to. Naramdaman niya na nalaman ko siguro. Kaya kapag tumatawag ako, puro siya parang sweet na siya. Iba na yung parang bumabalik na siya yung dating unang-unang magkakilala kami. Okay. Pero Dahil walang siguro confrontation? Tinanong ko sa kanya kung
Nung yung confront na sinasabi mo is yung kung nung tinanong ko sa kanyang meron na ba akong gusto dapat malaman? Meron ba akong mayroon ka bang pwedeng i-share sa akin? Sabi ko, meron ba akong di nalalaman na ginagawa mo? Sabi ko. In 6 and 9 years na magkasama tayo, ngayon ko lang na-realize, sabi ko, na masakit sa akin, pero ba't ganun? Para mo akong sinampal ng 10 beses, sabi ko. Na parang wala naman akong silbi sa'yo, sabi ko. Kasi yung mga dati naming samahan, di ba? As in, nawala. Anong sinabi niya? Anong sinabi mo yon? Sabi niya, wala naman akong ginagawa, sabi. Kung ano man yung nakikita mo at nalalaman mo, lahat ng yun hindi yun totoo, sabi niya. So, ibig sabihin, kung nasa hotel man sila, ibig sabihin hindi din totoo yun. Kung kumakain sila madalas sa labas, kasama pa yung anak namin, ibig sabihin, wala lang yun. Kaibigan lang ba yun? Ano sabi niya? Tapos sabi niya, hindi siya makapagsalita. Kasi hindi niya siguro may ilabas kung ano yung gusto niya sabihin. Sabi ko, kausapin mo ako pagka okay ka na, sabi ko. Hindi ako nagdamdam na kahit na ano sa kanya. Sabihin mo lang sa akin kung may dapat ba akong malaman, kasi mahirap yung umaasa ko dito na may kayo pamilya yung ka pang iniisip ko, babalikan, oo. Oo. Kayo yung iniisip ko, tas ikaw iba pala yung ginagawa mo, sabi ko. Wala, mahirap. Hindi ko alam paano ko ba itutuloy ko pa bang Pero sa mabuo balita yung mo, sila pa rin ba o hindi na? until now, yeah. Sila pa Nag-uusap din? rin sila. Kasi yung last na message ko is connected dun sa account ko. Kasi itong ginagamit ko tsaka yung ginagamit niya is iisa lang yung password ng iPad. So yung pumapasok, hindi alam nito eh, kasi Hindi niya alam na nakikita mo yung conversations nila ng lalaki. So, dahil now, nakikita mo din na sweet sila sa isa't isa, ganun. Oo, hindi pa rin niya inaamin. Oo, pero kumbaga, nasabi niya na ba dun sa guy na alam na ng asawa ko yung ginagawa nating dalawa? Kasi nababasa mo yung conversations eh. Alam nila. Alam nun. Basta wag sabi nung lalaki, hayaan mo lang na magsalita, basta wag kang aamin. Magkandahulian man, wag kang aamin. Yun ang mga sinasabi dun sa... So now you are trying to ask me kung itutuloy mo pa ba yung relationship ninyong mag-asawa o hindi na? Yung advice mo lang na pwede kong gawin kung sakasakali. Ganito, Kasi sa relasyon na mag-asawa, di ba? Iba naman yung... Ganito, MJ, no? Naiintindihan ko kasi na in fairness naman to you, no, out of all ng calls na natanggap ko na nakahuli ng kanilang partner na merong iba, ikaw yung pinakakalmado. Sa totoo lang. Ikaw yung pinakakalmado, ikaw yung sabihin na nating hindi agit, walang puot, hindi masyadong galit. Sa lahat talaga ng nakausap ko, MJ, ikaw yung pinakakalmado. So, tatanungin ko lang, just to be sure, do you still want her back? Kasi yung pagiging kalmado mo sa puso ko medyo bothering eh. It's as if it's either kalmado ka kasi it's just part of your personality na magaling ka mag-handle ng problema talaga internally, or second, you don't feel affected anymore kasi you don't feel the same way anymore. So which is which? Kalmado ka lang talaga o wala ka na rin kasi gaanong nararamdaman kaya hindi na rin gaanong masakit para sa'yo? Hindi na siguro ganun ka kasi
Hindi na ganun ka-strong yung nararamdaman mo for your wife? Yeah, kasi hindi na siya naging totoo sa akin. So, itong reaction mong to is because of what she did, or itong emotions mo nito or emotions na nararamdaman mo ngayon ay confirmation lang na after a long time of being away from her, nag-subside na din yung emotions mo sa kanya? Sorry, I'm just trying to understand kung ano yung nararamdaman mo. Kasi sa totoo nga lang, medyo indifferent lang ako doon sa sa way mo i-handle tong nababasa mo, yung conversations nila. Kumbaga, hindi ka adject eh. Wala din akong hate na marinig sa boses mo. Kumbaga, sobrang kalmado ka and it's kind of bothering. That's why I'm asking. Ang tanong ko ngayon, MJ, itong nararamdaman mong pagkakalmadong to, nangyari ba to ng dahil sa after nung ginawa niya, nasaktan ka na and right now parang namamanhid ka na sa sakit ng ginagawa niya? Or is this because nung ginawa niya yun sa'yo, na-confirm mo sa sarili mo, it's a validation na hindi na ganun ka-strong yung nararamdaman mo towards your wife? Alin dun sa dalawa? Hindi na ganun strong yung nararamdaman mo kay wife. Oo. Pero you want your family. I mean, you want to try to bring your family back. Oo. I tried. Pero wala kang iba, MJ. Nung wala. Since Kasi nalaman mo, mas nag-focus ako dun sa family ko. I mean, sa pamilya kong, di ba, aasahan mong uuwi ka sometimes, tapos may dadatnan ka. Pero ang masaklap lang, naiisipin mo is yung lahat ng mga ginawa mong dati is as in parang nawala. Kasi yung tinitirahan nyo is pinupuntahan din ng lalaki. So parang nakakaloko lang, ganon. Oo, nanloloko lang. Parang ako pa yung parang bumubuhay na ng lalaki. Ganito, MJ, no? First, gusto ko sa kanya na, gusto ko, if you really want to fix this marriage of yours, if you want to give your love another shot, if gusto mong buuhin ulit yung pamilya mo, total nag-sacrifice ka na ng malaki para dyan sa pamilya mo, and aside from that, you really want to have a family to go back to. Pag gusto mong bumalik dito sa Philippines and you want your family as a whole, meaning to say gusto mo may nanay at tatay yung anak mo, first, MJ, you fix it with your wives. No more riddles. Kumbaga, wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang beating around the bush, you go straight to the point. Sabihin mo sa kanyang ganyan, na please do not deny this one. These are screenshots. Wait lang ha, you listen to me first, and then I'll let you talk. You take the screenshots, ipadala mo sa kanya, sabihin mo sa kanya na, let's talk. I'm not mad, I'm not angry, I'm gonna be parallel with you. I'm gonna be level-headed pagdating sa'yo. I'm gonna calm myself down para mapag-usapan natin yung pamilya nating dalawa. These are screenshots of your conversations with our friend na dyan natutulog sa bahay, and obviously, ay pumupunta dyan sa bahay, and then obviously lumalabas kayo, nagpe-play father siya habang wala ako. First, syempre masakit sa akin to. Second, syempre, may galit ako. Pero yung pinaka-importante yung third, which is yung willing ako. Willing akong ayusin to kung willing ka ding makipag-usap ng maayos sa akin. Wag mo na siyang paligoy-ligoyin pa, wag mo siyang bigyan ng riddles, wag mo siyang bigyan ng parang daga, lalagyan mo pa ng maze, yung ipapuzzle mo pa siya. Do not do that. This is your marriage we're talking about. The more kasing hindi natin siya pinag-uusapan, MJ, the more na nagkakaroon ng gap. Diyan pa lang sa emotions mo towards your wife, diyan pa lang sa mga nararamdaman mo papunta sa wife mo, nagkakaroon na kayo ng gap sa isa't isa eh. The more mo siyang nakikitang naglalay, the more mo siya naririnig na nagsisinungaling kasi alam mo yung totoo and yet hindi mo sinasabi, the more na nababawasan yung nararamdaman mo sa kanya. At lalong lumalaki yung posibilidad na hindi na talaga kayo maayos. So if you really want to fix this, you got to be honest with her. Since hindi niya kaya maging honest with you, baka pwedeng ikaw na magsimula ng honesty sa relationship ninyo.
Total, kalmado ka eh. Total, kahit papaano, dahil siguro, unfortunately, matagal na tong nangyayari sa'yo. Medyo manhid ka na para makaramdam ng galit. Pero sabihin mo sa kanyang ganyan, ito yung screenshot to. Nakita ko na lahat, nabasa ko na lahat. Baka hindi mo kasi alam, nakasync yung iPad natin sa isa't isa or nakasync yung account natin sa isa't isa. So, I can read all your conversations. So, first, sabihin mo sa akin, are you still willing na ayusin to para sa ating dalawa? Kasi pamilya mo tong pinag-uusapan natin eh. This is the mother of your kid. This is the love of your life. This is the wife of you being a husband. So, syempre, ang priority natin, ayusin muna natin yung pamilya natin. And that can only happen if pareho na kayo magiging honest this time around. Kasi ang hirap paaminin ng isang tao na ayaw talagang umamin eh. The only way you can make them say the truth papunta sa'yo ay kung ipapakita mo sa kanila yung pruweba na huwag ka na magsinungaling. Eto siya oh. Are you willing to do that? Yes, of course. Mhm. Oo naman. Willing ako. Oo. Tapos, pag ginawa mo to, MJ, kung sa tingin mo, kung paano man magpa-pan out tong pag-uusap nyong to, kung siya ay sasabihin sa'yo na pipiliin ko yung kasama ko dito, saka ka mag-decide kung anong gagawin mo. Will you go back sa Philippines to get your family back together? Will you finally get them so that malayo siya dun sa lalaking yon and you can have your family na with you dyan sa Toronto, Canada? Or you can simply let them go. Yung desisyon mo kasing pagpapapunta sa kanya sa Canada ay nakasalalay kung paano yung magiging resulta ng pag-uusap ninyong dalawa. Nagigets mo ko? Yeah. Kasi hindi niya naisip ng yung mga plano yung ganun. Hindi siya Pero hindi siguro MJ sa hindi siya nag-iisip eh. Nag-iisip siya. Yun nga lang siguro hindi niya iniisip na mahuhuli siya. Exactly. Oo, siguro nag-iisip siya pero hindi niya naiisip na may hangganan pala yung ginagawa niya. So as a husband, I'm not saying na maganda yung ginawa niya. I'm not saying na forgivable kung gaano kalupit yung ginawa niya sa'yo. But this is your family we're talking about eh. A marriage is a marriage kasi talaga. At plus, meron tayong batang pinag-uusapan. That's why I'm asking you kanina, are you willing to fix things up? Sabi mo naman, you're still willing to do it. So, nasa sa'yo yung desisyon. If you really wanna have your family back, you have to be honest with her. Tell her na, hey, I'm willing to fix things. Gusto kong ayusin yung mga bagay-bagay sa atin. Pero, honestly, umuwi ako this year. That January nung nalaman ko, umuwi ako ng March. So, nag 1 month ako ng March. And tapos, nung nasa aeroplano pa lang ako, sabi ko, I fix it, sabi ko. Bibigyan ko siya ng second chance, not for my son. I mean, hindi yun para sa asawa ko. It's for my son, sabi ko. Kaya binigyan ko siya ng phone na connected dun sa akin. Tapos nag-usap kami, as in, tapos nag-okay, tapos naulit-ulit. Ngayon, ito na, nababasa ko na. Yun nga eh, kasi yung second chance na binigay mo sa kanya kaya hindi niya napahalagahan is a second chance na hindi niya alam. Gets mo? Exactly. I know na you're trying to give her the benefit of the doubt na mag-initiate siyang magbago, na manggaling sa kanya yung pagbabago. Kasi you're trying to show her kindness in a way, parang warning sa kanya na, hey, I'm doing nothing but good sa'yo. So maybe baka makonsensya ka sa ginagawa mo sa akin. This is your second chance, yung pagiging mabait kong asawa sa'yo. Ito yung second chance kasi alam ko na eh. Kaya lang yun nga kasi, MJ, hindi siya aware na you have already given her a second chance. I don't know if naive siya, insensitive siya, or she just doesn't mind at all. Wala lang talaga siyang pakialam. Pero if you really wanna fix things up, kailangan talaga siyang pag-usapan. Hindi siya pwede sa pakiramdaman. May mga tao talagang it's not about being deserving or not eh. Sa totoo lang, it's not a question of being deserving or not. It's a question of
for Do you family. have to or not? Kasi in this case, you have to. Kasi nga, meron kayong anak. Meron kayong marriage to fix. Meron kayong family to build. So, it's a question of do you need, not if you did, not if she deserves, but if you need to fix it. And I think you need. Kailangan mo siyang i-fix. Sa totoo lang, MJ, wala naman kasing issue na hindi na pag-uusapan eh. Or walang isyong naaayos ng hindi na pag-uusapan. So I guess you just have to be honest with her. Promise, kapag naging honest ka sa kanya, MJ, dyan sa mga nabasa mo, dyan sa mga alam mo, malalaman mo din yung sagot sa tanong mo eh. Kung deserving ba siya o hindi. Kasi you'll see her actions after. You'll see how sorry she is, if sorry talaga siya sa ginawa niya, or you'll see her decision after niyang malaman yung totoo na you've read everything. Gets mo ko? So, okay. So, kung kukunin ko siya dito, so may posibilidad po bang magbago siya or sakali? Kasi Pag-usapan ginawa niyo niya na mo sa akin muna. dyan, eh. Kasi sa totoo lang, pag hindi niyo yung pinag-usapan before mo siya kunin, mas mahihirapan ka. So pag-usapan niyo muna before mo siya kunin or before ka mag-decide kung kukunin mo siya o hindi. Pag-usapan niyo muna yan. Sabihin mo muna sa kanya, again MJ, na these are your screenshots. Ito yung conversations mo with your guy. Now tell me, what's up? Tell me what now? Tell me what you want. Then after nun, saka mo malalaman yung desisyon kung kukunin mo ba siya, kung itutuloy nyo pa ba, o ititigil mo na. Kasi sa totoo lang, this is not a decision that you should make alone. Hanggat hindi mo nasisettle yung issue, hanggat hindi nyo napag-uusapan yung totoo between you two, walang desisyon na maayos na magaganap. Gets mo ko? Yes. So, first, siguro MJ, maraming salamat for giving her a chance even if hindi niya alam na binibigyan mo siya ng pagkakataon. I'm not thinking in behalf of her. I'm thanking you in behalf of your kid, in behalf of your son. Thank you for giving her mom or his mom pala rather another chance, another shot to explain herself. Pero this time around, if you will let her explain herself, sabihin mo na sa kanya yung totoo para wala nang holding back dun sa katotohanan. Para this time around, yung kung ano yung tunay nyong nararamdaman, kung ano yung katotohanan within your relationship, yun na yung mapag-usapan. Wala nang tago-tago, wala nang holding back ng informations. Gets mo kayo, MJ? Exactly. Yan. Yeah, thank you. Kung meron kang gustong sabihin muna sa wife mo, she is still your wife. Kung meron kang gustong iparating dito sa wife mo, kung naririnig ka niya ngayon, kung dial niya or pag-ikot niya ng stereo, napunta sa 90.7 Love Radio yan, tapos narinig niya yung boses mo, anong gusto mo sabihin sa wife mo? Sana hindi to yung last na pag-uusap natin. Mas minahal kita kaysa sa sarili ko dati. Yung dating naramdaman ko, hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Kahit ilang beses mo kong pinaglolo ko. Mas inisip ko yung pamilya natin kaysa ikaw, hindi mo ko naisip ni minsan. Sana maisip mo, isang araw, na nandito pa rin ako. Sana magbago ka na. Thank you. MJ, maraming salamat for being a man that you are, for being the dad that you are. Maraming salamat at Thank you. merong lalaking katulad mo na nag-i-exist Thank you. pa. You are a symbol of being a great father and a great partner to a woman, to a child. So maraming salamat for your existence, and I hope and I pray na sana after ng conversation natin, after nyo mag-usap din ng asawa mo, sana mabalik sa dati. Sana mabalik sa yung pamilya mo. Sana mabuo ulit yung pamilya mo. Kasi MJ, you deserve it. You deserve a whole family. Maraming salamat, Thank you so MJ, for much. calling. Ingat ka dyan. Thank you. Salamat. Thank you. Bye-bye. Salamat.
Hindi ko alam kung anong meron sa ibang mga babae, no? Binibigyan sila ng isang matinong lalaki. Binibigyan sila ng isang mabuting partner. Binibigyan sila ng isang responsible father for their kids. Binibigyan sila ng isang loving husband. Pero bakit hindi nila pinapahalagahan? Bakit hindi nila binibigyan ng importansya? Bakit hindi pa rin nila kayang maging kontento? Ganun po ba kahirap maging kontento? Hindi ba kayang pagtiisan yung mga bagay-bagay na kulang sa mga buhay natin? Kailangan ba talaga lagi tayong humahanap ng taong pupuno sa pagkukulang ng mga partners natin? Hindi din naman po kayo perpekto eh. Hindi din po kayo perfect to look for a perfect partner who can always be with you. 'Di ba? Wala namang ganung tao. Nagsusumikap yung tao sa ibang bansa so that maging maganda yung buhay ng pamilya mo. What's wrong with that? You feel neglected? You ask. 'Di ba? Feeling mo hindi enough yung ginagawa niya? You talk about it. Hindi yung hahanap kayo ng ibang tao to comfort you. Hindi yung hahanap kayo ng ibang arms to hold you. Hindi yung hahanap kayo ng ibang makakasiping just because wala kayong makasiping sa gabi. That's just too much. Kaya kayo minsan naiiwan? Kaya kayo minsan na nilalayasan ng mga taong nagmamahal sa inyo? Kaya kayo minsan binabaliwala? Kasi yun din mismo yung ginagawa ninyo. Try to appreciate the things that your partner is doing for you. Huwag niyong i-magnify yung mga bagay na hindi kayang gawin sa inyo ng partner niyo. Kasi kung dun lang kayo magpupunahan sa mga bagay na hindi nagagawa ng partner niyo for you, you'll never settle for anyone. There will be no one good enough for you. Kasi sa simula pa lang, nakafocus na kayo sa mga bagay na hindi nagagawa ng partners ninyo na hindi nyo na-appreciate yung mga bagay na ginagawa nila for you. Sometimes, sana po iniisip natin, no, when it comes to a relationship, no matter how hard it is, no matter how many issues or problems coming your way, sana nakafocus kayo sa rason kung bakit nagsimula yung relationship na yon. And that's because you saw your future kasama nung taong yon. Sana dun tayo ulit mag-magnify. Sana dun ulit tayo mag-focus. Sana dun ulit tayo tumingin. Sana dun ulit tayo mag-base sa lahat ng mga decisions na gagawin natin. Hindi yung lagi na lang tayong nakatingin sa kung anong kulang. Kasi baka one day dumating yung pagkakataon na katulad nito, yung taong nagpapahalaga sa inyo, yung mga taong nakatingin sa inyo bilang isang precious treasure sa buhay nila, will be forced to give up. Why? Kasi ang hirap nga namang pahalagahan ng isang taong hindi nakikita yung halaga ng taong nagpapahalaga sa kanila. Gets mo yun?